Ang video na ito ay ginawa upang alalahanin at magbigay pugay sa ating mga magigiting na mandirigma na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng larangan ng sports. Saludo kami sa inyo, kabady. Another one. 일단은 무사히 광. 네네네. What? Swerte. Kamusta kayo mga Kas-Argo? Ito ang World Pro Tournament taong 1988. Nasa 34 years old pa si Efren Reyes sa panahong ito. At nakalaban niya ang isa sa pinakamagaling na player sa bansang Amerika. Isang World 9-ball champion at back-to-back US Open champion. Ang tinaguriang The Kentucky Colonel, Nick Varner. Unang lap pa lang ay pinakitaan agad ito ni Varner ng kombinasyon si Efren. Sinubukan niya uli ang kombinasyon ngunit sumablay na ito. Dahil dito si Efren na ang nagpatuloy sa lamesa. Ang match na ito pala ay race to 9. Dahil open na ang lamesa, madali niya lang ito naubos. Punta na tayo dito sa pang-anim na rack, si Efren ay 4 samantalang si Varner ay 1 pa lang. Ngunit sa isang break lang ni Varner dito ay napasok agad ang 9. Saglit lang ay nakapuntos agad ito at nakuha niya ang golden break sa pang-anim na rack. Pumunta na tayo sa rack 9. Malaking bagay ang teknik ni Varner sa break kaya nakahabol siya kay Efren Reyes. Magaling din talaga sa cue ball control ang American player at magandang depensa ang nagawa niya dito. Hindi rin papatalo ang ating magician dahil magaling din ito sa kick save. Nagkaroon ng pagkakataon si Efren dito sa isang posibleng kombinasyon sa 9. At nakuha niya ang punto sa rack 9. Punta na tayo dito sa rack 16. Walang kita si Efren sa uno kaya ito ang ginawa niya.
Isang napakagandang kick save ang ginawa ng ating magician. Paano din ang gagawin ng American champion player dito? Sinukat niya muna ito na parang alam niya ang mangyayari. Naging agresibo ito at ginamitan ng bank shot ang uno. Open na ang lamesa para sa American champion. Dahil dito naging heel-to-heel na ang laban. Ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang heel-heel decider final rack. Magiging napaka-exciting ang rack na ito dahil meron nakuha si Nick Barner sa break. Wala naman itong direktang tira sa uno kaya may pag-asa pang makabalik sa lamesa si Efren. Nagdesisyong mag-push out si Barner dito kaya ito ang ginawa ni Efren. Dumipensa lang din si Efren dito ngunit expose ang uno kay Barner at eto na ang nangyari. Obvious naman na hindi yun ang intensyon ni Barner, ngunit parte pa rin ito ng laro ang pagiging swerte. Problema niya ngayon ang tres kung saan wala siyang direktang tira. Tingnan natin ang gagawin niya dito. Napakatinding kickback shot sa side pocket ang ipinamalas ng American champion. Dahil sa magkasunod na magic shot, na-open na ang lamesa kay Nick Barner.
Ngunit sa di inaasahan na ubos na ang swerte nito, at sa kasamaang palad hindi niya napasok ang 7. Sobrang hinayang nito dahil abot niya na ang tagumpay ngunit nawala pa ito. Kahit ganun pa man maganda ang naging laban. Hanggang dito na lang mga Kasargo, at kung hindi ka pa naka-follow baka naman. Swerte.